The message this evening, ang mga babag sa pag-uswag. No? Manindog to palihog, Joshua 1:8. Okay, Joshua 1:8. Atong dunganan sa pagbasa, I want you to read with me in this one verse of our text tonight. So, importante kayo kini mga igsoon ko sa Ginoo as we, grow spiritually. O importante sa matag usa ka Kristohanon nga kita mouswag. Amen? Not only spiritually but also materially. Okay, Joshua 1:8. Ready, go. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayst observe to do according to all that is written therein. For them thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, to every one of us this evening. We are here in one place, O God. We are gathered together because of your name. Lord, help me to preach thy word, O Father. Wala ko'y mahimo, Ginoo. Kung wala ka, Lord, help me. Tabangi ko, Ginoo. I ask the Holy Spirit to speak to your people. Give me the exact words to deliver tonight. O kintanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, ang mga babag sa pag-uswag. Now, si Joshua, naghatag siya klaro nga instruction sa katawan sa Diyos aron sila mo prosper sila sa ilang kinabuhi. Now, ano nagtinguha ang Diyos nga kita mo uswag sa atong panalapi, no, sa tanang butang nga atong ginahimo? Una, aron makatabang sa buluhaton sa Diyos. Amen? Pag-support sa atong mga missionaries. We need more money for mission. Not dili para lang sa atong iglesia. To God be the glory, our church. Maayo kayang Ginoo. God is blessing us. Well, usahay ganing to God be the glory. Ang atong general fund, dili na to mahurot. No? Salamat sa Ginoo. God is so good. Apan maigsoon ko sa Ginoo, we need more money for mission. I visited ni Banban dito sa Cebu, and nagtukod siya sa iyang building. No? Pila pa sa kabulan dito? 3 months, 4 months. So bag-o pa kayo, but kuan siya gyud nga magtukod sa iyang building kay mahal kay dito, mag-abang. And then dunay mga tao dito nga gipagamit siya og usa ka lote nga wa sa kabalo kinsay tag-iya. Now so nagisitan tong tako, but nakita nako the surrounding people sad mo nagsimba dito, ningo sige. So nagsaad ko niya 200,000 aron mahuman gyud gamay nga mga lote, maybe mo sulod lag 40 ka buok, but it's okay for a new start in the ministry. And we need that money, mga igsoon ko sa Ginoo. Karong tuiga, every month, we need to increase our faith promise offering to 100,000 a month at least because of our 4 missionaries. No? So, habang igsoon ko sa Ginoo, I will not tell you this to pressure every one of you know. Ang Ginoo motubag sa itong pagampo, but we are praying that God will continue to bless sa inyong mga livelihood, sa inyong trabaho, o ang Ginoo maoy magatubag ni ana. Okay? And then aron mahimot ang blessing sa uban. Una, aron makatabang ta sa pag-support sa mga missionaries. Our time this world is maihapra mga katuigan ng kamupuyo tanining kalibutan. I don't know kanus ako kuwaon sa Ginoo, but I'm sure someday hayaon ko ninyo dinhi unya lahi na imupuli nako. Makamusad. Maabot ang panahon nga bisag unsaon natong paningkamot nga tigom tagbahan din ning kalibutan. It is not wrong. You save money for your future. Apan maigsoon ko sa Ginoo, you need to also to consider. Now someday mo biya ta ning kalibutan and we need to help God's work kay do na tay ganti nga andam sa Ginoo sa mata ko sa katao that we are willing to suffer for Christ's sake. Okay? Now, aron mahimot ang blessing sa uban, you cannot be a blessing to others if you are not blessed by God. Kung pananglitan karon sa atong kapitos, there's nothing wrong when you are living in poverty. Wala ka makasala sa Ginoo niana. But God wants you to work hard and be honest. Aron mahimo kang blessing sa uban.
Now, kung makita sa mga tao nga manghulam ka, nga di ka kabayad, dili ka mahimong blessing kanila, right? Pero ikaw mo hulaman, mas maayo. Nga naman, ato silang madali nato silang madala diha sa tiilan sa Ginoo. No? O usahay ang akong wife ako sa Ginoo, sige lang, kung naay manghulam na nimo nga imo mga parental, it's then money for ato silang pahulmon kay kung ato silang imbitaron, musimba sila. Kay hadlok sila paninglan. No, di ba? No? Amen? Pero ikaw mo'y nakahulam, imo silang imbitaron, disod, kaayo sila musimba. Right? Amen? Na maigsoon ko sa Ginoo. God wants us to bless us materially. Aron mahimutang blessing sa uban. Again, I will say it again. You cannot be a blessing to others if you are not blessed by God. Kung imong silingan, sige mong hulaman, sige kang pamaylo, sige kang pangayo, kadugayan, kapuyan siya nimo. Now, ikatulo, aron makita ang Diyos sa atong kinabuhi. Now, God is a God of wisdom. Diba, people na lubong siya sa utang, there's nothing wrong with that kung karon na naaka sa dagang kag-utang, pero gusto sa Ginoo nga makabayad ka sa imong utang. Amen? Kay maigsoon ko sa Ginoo, ang tao nga naa sa kalisdanan, it is a sign of lack of wisdom, lack of knowledge. We need wisdom, we need knowledge. So mga igsoon ko sa Ginoo, importante kayo nga makita nila si Kristo sa atong kinabuhi. They will be blessed. And they will, they will want to know sa atong pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Kung wala pa ka mouswag, no? Kung wala pa ka pauswaga sa Dios, padayon lang sa pagsimba, pag-faithful, no? Just to pray for it. That Lord, tabangi ko Ginoo, nga akong utang mabayran tanan, unya makatigom ko. Aron mahimo kong blessing sa uban, right? Amen. Now, Joshua said, atong obserbahan tanan nga gisulat sa pulong sa Dios aron kita mo prosper. That's the very, very clear instruction. Atong balikon sa pagbasa. This book of the law shall not depart out of the mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Thou mayst observe to do according to all that is written therein. Not some, but all that is written in the Bible. For thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have a good success. Good success ang i-promise sa Ginoo. If you obey the word of God, but you need to obey all and observe all that is written in the book, in the Bible. Now, unsa man ang gisulti sa pulong sa Dios nga makahimong babag kanato sa pag-uswag. Number 1, the Bible says in Proverbs 16:18, pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fall. Una, ang garbo. Mga igsoon ko sa Ginoo, sapagkat tinuod lang kita tanan garbuso ta, natay garbo. Pero ang gusto sa Ginoo, you control your pride. You need to mag-effort ka nga makontrol na imong pride. Now sometimes, kung naitaw nga mudaot na to, ang uban, sige ta gunahuna, mag-uol ta, masuko ta, right? Because of pride. But remember the word of God. Now, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Doon ay mga amigo, tulo ka buok. Ingon ang usa. Na ako'y kwan sa unabay, na ako'y kape gitanom, pagkadagang bunga. Usa lang kapunuan, usa ka trak ang bunga. Grabe no? Sa layo ra sa akong kape na, ang akong kape, gikan sa punuan, hantod sa dahon na munga, sinang ka? Tapanda, isa paghilo mo diya, galayo ra ka na sa kuha. Ang akong kape, namunga gitanan, gikan sa sanga, sa punuan, sa dahon, astang saging nakatanday sa kape, namungag kape. Kagrabe yun.
Now we love to, to show ourselves that we are great. We want to, atong gusto nga, ngamuto ang mga tao, nga we are the best. But sometimes people, they don't believe what you say, but they observe. Sometimes nagunahuna ta, because of our words, mahimot ang taas. Sabagat tinod, nahimo kang ubos. Careful about that, Christian, because the Word of God says in Proverbs 29 verse 23, a man's pride shall bring him low. Because of your pride, naubos ka. Because of your pride, nahimo ng babag sa panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. But honor shall uphold the humble in spirit. Gi-honor ka sa Ginoo. You will be, ipataas ka sa Ginoo if you have a humble spirit. Na every time, every now and then, makamit ang mga butang sa atong kinabuhi. But, nagdepende na sa imong kinaiya o sa imong practices o sa pagsunod nimo sa pulong sa Ginoo. Kung saan man og somebody will put you down, what your action? Kung saan man ang imong action, ika mubalos yun ko, iya kong gipakaulawan, ako sa siyang pakaulawan. Nag-post sa Facebook, mag-post ako sa tanan na kong amigo. Hey, Christian, if you are saved, you must obey the Bible. Amen? Because the Bible says, pride goeth before destruction. A man's pride shall bring him low. Mo'y man ay nakapaubos kanimo. But honor shall uphold the humble in spirit. Ang garbo babag sa pag-asinso, dapat tanang Kristohanon magpainobsanon ta. If somebody will talk against you, be humble. Amen? Pastor, basta nagi mo sa way na ako, mga duha kasi mana, di ko katulog. Dapat imong tunan ang imong kasing-kasing. Si Jesus Christ, ganing no reputation pag ganin niya sa kalibutan. He humble himself. Yang giisip ang iyang kaugalingon, nga wa sa'y dungog. Dungganon siya. Alaman, gusto niya nga maluwas ta. And he died on the cross. Usa ka makauulaw nga kamatayon. Hanging on the cross. As an able man. People called him Abel. But Jesus Christ, gidawat niya tanan. He humbled himself. Aron kita maluwas. But how about you tonight? Are you humble? O say ang atong humbleness, mura ka na siyang sagbot, ingon sa usa ka Kristohanon, imong putlon karon, di mo buntayan, pag sunod na sang simana, nitaas na sad ang imong garbo. You need to cut down it again. Sometimes kitugot sa Ginoo, doon ay mga tao nga mo criticize na to make us humble. Dahil James chapter 4 verse 6, but he gave it more grace. More grace. What it means? More blessing. Wherefore he said, God resisteth the proud, but he gave it grace unto the humble. Ang mapainom sa nun, you can practice your humility if something happens sa imong kinabuhi. If someone will talk against you, namingon sila nga dautan ka, muna imong gihimo bisag dili tinuod, then you can practice your humility. Amen? God resisted the proud. He resists. He will work against you. God will help. God will help. God will help not the proud person. God will fight against the proud person. Ang Ginoo makig-away sa it means, wherefore God resisted the proud, ambot pasabot na, He will not help you if you're proud. He will fight against you. Dapat nung ang Ginoo mukuyog nato, right? Pero kung garbuso ka, He will fight against you. That's the problem. Now in 1 Peter chapter 5, verse 5, likewise ye younger, submit yourself unto the elder. Yeah, all of you be subject one to another, and clothed with humility.
imong isulob ang pagkamapainomsanon. For God resisted the proud, and He giveth grace to the humble. Again, He resists. He will work against you. He will fight against us. Kung makita sa Ginoo nga we are proud. So kung dadauton ta, din lang ta mo balos. Amen? That's what the humble person do. When gihimo sa mapainobsanon nga tao, kung dauton siya, di ka mamatay niya na, oy. Ginoo'y bahala nila. Amen? So, usahay kita, atong yung isulti ang mga maayong butang sa atong kinabuhi. Including me. Sometimes, makikistorya ko, paglakaw na ko, mag-uol ko, and the Holy Spirit speak to me and said, no, nagsulti ka to, aron ipataas ka. And go, Lord, sorry. And I knelt down to the hotel, to my room. Lord, sorry, forgive me, God. Because I don't want kang Diyos mo trabaho against me. No, gusto ko i-bless ko sa Ginoo, pero ang Ginoo gusto nga dili ko i-bless pagkapait niya na. Amen? Now, doon ay mga panahon nga itugot sa Ginoo to make you humble, receive it, pasalamati ang Ginoo, daiga ang ngalan sa Ginoo. Lord, thank you so much. That's my privilege na mahimo kong mapainobsanon. Okay? Now, likewise, you younger, submit yourself unto the elder. Usahay ang kinaiya sa proud nga tao, dili mo submitar sa authority. Di siya mo samidar, musultigin siya, because he's proud. If you're a proud person, dili gyud ka mo submitar. You have something to say against them. Negative sige ang musult mo gawa sa imong baba. Why? Because you're a proud. Now, Christian, learn to see good thing to another person. Amen? Learn to say thank you. Usahay na tayo tagaan sa musa po ni mong gihatag, bati po. May lang gaya na gitagaan ka mo. Amen? Doon ako'y kasakay sa aeroplano, naminaw ko nila, nag-istorya siya, and I understand, nga gikan siya sa Amerika, ingon siya, dili naman ko magdala og mga gadget nila, panganlan yung mga tao, ingon tinatapad. Nga naman, ingon siya, naghatag ko sa una, pag-iingan may noong ko, nga sa putay mong gihatag, nga naguba dayon. Di nagikuno siya mong hatag, eh. Kay kung maguba, sa'y mapasanginlan. Pero maigsoon ko sa Ginoo, unsay gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi, if you are a humble person, give thanks to God. Even today, Lord, thank you so much for my family, for my work, for my salary. Ang tao nga proud, ningon siya, dili ni para na ako, bati ni, naapagin ko ang ayan nga maayo pagyudani. You cannot say thank to other person. Ang tao nga garbuso, sige kaguol. Kung unsay madawat niya, nagunahuna siya nga dili gamay ra na, dapat para nako dako, kay ang ngayan ko mo dawat o dako. Right? Amen? Pero ang humble nga tao, the spirit of a servanthood character, wala lang siya problema, pasalamatan magdili. Ang igsoon ko sa Ginoo hinaot unta. You understand that God will resist the proud. God resisted the proud. And then the Proverbs 14:3, in the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. In the mouth of the foolish is the rod of pride. Ang buang nga tao sa iyang sinultihan, garbo ra gyud. But the lips of the wise shall preserve them. Ang tao nga walay kaalam, ang iyang baba puno sa panghambog. Kung doon na kay kadaugan, don't publish it. Kay basin ang Diyos mo kontra nimo. Usay ko na mahitabo na ito maayo, panghambog na ito. Doon ako yung amigo, saludo ko niya. Never niya gimension ako ang iyang anak, magna cum laude. Can you imagine that? Kung wala ko sa gipungutan na, kumusta man si Kuan? Kumusta man siya?
Nya, never nisulti siya nako. Well, that person is a humble person. Tang atong anak makapasal lang ganin 75, grabe. No? Naka-eskwela lang atong anak sa UP, grabe yun. Sa Boston University, ang sabi na. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos doon na say grasya gihatag sa mga tao nga mapainom sano. Kung dili na lang kinahanglan nga isulti nimo, don't say about it. Kung ang imong hunahuna nga ipataas ka, no, that's wrong. Let God mo mapataas nimo. In Proverbs 16:18 to 19, pride goeth before destruction and out the spirit before the fall. Better is to be an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Mag-una ang imong pagpanghambog sa dili pa ka mahulog sa kaulawan. Maayo pa nga wala ka magmadaugon. Kay kuyog nimo naka sa kadaugan ug kauban nimo ang mapahitason. Maayo pa nga wala ka diha magmadaugon nga diin nagpanghambog ka kauban sa mga tao nga nagpalibot nimo. Mas maayo pa nga wa ka magmadaugon kay nagpaubos ka. Ingon na kuyaw, kadidli ang tao nga mapahitason. Maigsoon ko sa Ginoo, usahay, bisan lisod ta, wala tay tinigom, usahay mo palit yun ta og mga mahalon nga mga butang kay ato nang ipanghambog. Amen? Hinahot unta nga ato nang bantayan sa atong kinabuhi. Nga naman, God wants you to prosper. God wants you to bless you. Kung doon ay mga tao nga manglibak nimo, paubos kay ipataas ka sa Diyos. And number 2, pagkadili matinud-anon sa Diyos. Pagkadili matinud-anon sa Diyos. Unfaithfulness to God, that's babag na sa atong pag-uswag, pagpanalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili matinud-anon. Number 1, letter A, dili matinud-anon sa pagsimba. In Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang matinud-anon nga tao puno sa panalangin. Ngunit saad sa Ginoo, shall abound with blessing. Kung magdali ka pag-asinso, dili ka mahimong faithful. Kung gusto ka, dali ka madato. Gusto ka, daghan na yung kagkwarta. Amo na, wala na kay panahon diha sa simbahan. Salamat ko ninyo mga Kristohanon. You give your time for God. Namo karon, sa namo Sunday. Salamat sa Ginoo. God will bless you more. Now, letter B, dili nimo unahon ng Diyos. Kung dili na to unahon sa Diyos, we are unfaithful to God. Atong ibutang ang Diyos, number 1 prioridad sa atong kinabuhi. And God called you faithful. Amen? Atong unahon ng Diyos sa atong kinabuhi. Una, dapat matinud-anon ta sa atong pagsimba. Matinud-unahon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Now in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things, tanang butang nga imong gikinahanglan, shall be added unto you. Money, ihatag na sa Ginoo. Success, ihatag na sa Ginoo. Unsa may imong gitinguha? Mga butang, ining kalibutana, ningon na Ginoo, shall be added unto you, basta atong unahon lang ang Diyos sa atong kinabuhi. Nauna ang mga butang sa Diyos, pagbasa sa Bible, pagsimba, uban pang mga butang para sa Diyos, ayaw ibaylo ang Diyos kaysa kwarta. Ayaw ibaylo ang mga butang sa Diyos sa mga pasidungog ng kalibutana. Amen? Now, pagkadili matinud-anon mo na'y babag sa panalangin sa Ginoo. Ang dili pagka matinud-anon sa Diyos na imuning babag sa panalangin sa Diyos. Number 3, pagdumili sa paghatag sa Diyos. In Proverbs 11:24, there is scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than its meat, but attendeth to poverty. Doon ay nagsabwag, naghatag ug dinagan, pero nag-uswag. That's what the Bible says. Amen?
Doon mga tao nga maghatag sila, maghatag diya sa buluton sa Ginoo. The Bible says, increase it. Nag-increase ang ilang mga kabtangan, nag-increase ang ilang mga ilang bahandi, but there is that withholdeth more than is meet. Dunay nagpugong di gyud muhatag. Naon sa nitabo nila, but it tended to poverty. I will tell you this, giving, supporting the work of God cannot make you poverty. Ang makapobre kung dili ta musunod diha sa Ginoo. Amen? Thank God nga ang Diyos maayo kay sa akong kinabuhi. SLB o ang Loritas, to God be glory, we are giving 91% of our income. Apan maigsoon ko sa Ginoo ang Diyos, dili siya nagsulti lang nga di niya tumanon. He's a great God. Musunod siya kung sa iyang gisulti sa iyang pulo. God wants you to give to God, to your tithes consistently. Inang Ginoo, Lord, I want you to bless me. Thank God nga ako giluwas na ko nimo Ginoo. Our salvation dili na mawala nato kay atong kaluwasan libre ug walay bayad gihatag sa Ginoo sa gift. Yang imong rang responsibilidad imong dawaton og tuhuan nimo si Jesus Christ kay imong maluluwas. That day nga imong gidawat si Jesus Christ na luwas ka. Ug ang imong kaluwasan di na mawala nimo apan ang panalangin sa Ginoo dili pagtuura ng blessing. The formula of blessing is faith plus work. You need to obey. You need to give. To follow the work of God. Iyon sa pulong sa Diyos doon ay nagdumili sa paghatag. Pero napurdoy sila. Ang paghatag paagi sa Diyos sa pag-asenso. Wako kitag mga Kristohanon nga malipayon sa ilang pagka-Kristohanon. Nawa sila maghatag sa ikalapulo. Now give your tithes and offerings. The 10%, give your faith promise offering. Napindi na nimo pila. Kung wala kay Diyos, wala gyud tay mahimo. Pastor, I'm a member of this church but I don't like to give. Maigsoon ko sa Ginoo, dili nibot anay atua. Simba lang padayon. Amen. But I need to preach you this because I want you to be blessed by God. Now kung wala ang Diyos, wala gyud tay mahimo. Kung di ta maghatag sa Ginoo, wag itay mahimo eh. We need God's protection. Kita kung luwas na ka, ang yawa kontra na nimo. Ang mga engkanto, mga diwindi kontra na nimo. They are evil spirit. They will fight against us because they know that we are God's people. Only God can protect you. But if you are giving your tithes, you are faithfully serving God, mga igsoon ko sa Ginoo, protektahan ka sa Ginoo. Now, we need God's wisdom in order to prosper. Amen? We need God's wisdom. Our God is a God of wisdom. It's the source of wisdom. Kung tagaan ta sa Ginoo sa kaalam, matingala ang mga tao nga nung nahimutang manggialamon. Amen? Because God is the source of wisdom. Now, inig, yung Lord, tagay kong kaalam, tanawon sa Ginoo ang imong account. Wa man ka maghatag di ay. Pero naghatag ka sa Ginoo sa imong tithes and offering. Ask, and it shall be given unto you. Tagaan ka sa Ginoo. Kaya ang Ginoo di siya kog mo hatag. Kapin, mangnubra ang basta ang Ginoo na mo hatag. When you give to God, He will give you wisdom and protection. Be consistent in your giving. Number four, pagkagastador. Una, garbo, pagkadili matinud-anon, pagkadili paghatag, pagdumili paghatag sa Diyos. Number 4, pagkagastador. In Proverbs 21 verse 20, there is treasure to be desired and oil of the dwelling of the wise, but foolish man is spending it up. Nganong wala ta mo asinso? Nganong lisod lang ta gihapon? Kay gastador kaayo ta. Tanang nagbaligya moagi palit. Sa barato ra bitaw ni 100 ra. Ang usa ka gatos ka 100, 10,000. Ang usa ka libo ka 100. Pila? 100,000. Di ba? Sa kanyo kayo kay 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 ka kayo kay 700.
Sunod semana, 1, 2, up. Nindot ng mangukay ta. Pero, ay lang pagpalabi. Malipay manguko pastor kung mangukay ko. Ako maka-afford kag kada adlaw magpalit kag balik ko sa kalibong ako okay ra na. Amen? Pero sige lang kag palit unsa diya, palit kag decoration sa balay. There's nothing wrong to buy, a good stuff in our house. Why problema niya na? Basta ka nakabayad ka sa imong utang. There's nothing wrong when magbakasyon ko, mato ko sa New York, mato ko ka magbakasyon, mato ka sa North Pole, South Pole. Kuyuga ko ninyo, nindot kayo dito. Bog now. There's nothing wrong with that. Kung kay tinigom, pero wa kay tinigom. That's not Christianity. The Bible is against that. Amen? Iyon ang pulong sa Ginoo in Proverbs 21 verse 20, there is treasure to be desired and oil, the dwelling of the wise. Dunay oil. Dunay kabtangan nga gibutang sa iyang balay. Pero ingon siya, but a foolish man, sa buhaton sa buang-buang nga tao, spend it up. Ay sakit gitawag nilang agoromania. Agoromania means agora ba, market. Na sa Amerika, gitambala na, that's the kind of insanity. Kung naaka na, kanabitong panington kag nakikwarta, gusto ni mo mapalit. Magpatambal ka. Kaya na-depress ka. Lahi pa ng hoarding. Kanang hoarding, sikag palit, ini mo gamiton, itago lang sa imong balay. Astang sulupin, di ini mo ilabay, imong balay, natambaka na kada sa imong pinalit. Sahi po na nga sakit. Na mga igsoon ko sa Ginoo, gusto sa Diyos nga mauswag ta aron makita siya sa atong kinabuhi. We are God's people. Yet man sa Ginoo, manggialamon tang mga tao, ang imong kinabuhi, lisod jud kayo. Maingon ang mga tao, balhin mo guriyon, gigabaan na santos. Muna nakalisod-lisod. Apan maigsoon ko sa Ginoo, makita nila sa unawa kay balay, karon na kay balay. Dunay usa ka kaning taga-asa kay nang hinay musulti. Taga Surigao, no? Ang among balay tulo. Sa Mayo na kay tulo inyong balay. Sa tulo di ay dili tulo. Na mga igsoon ko sa Ginoo. Sa una, tuwa pa ka maluwas, lisod ka, murag inyong sulod sa imong balay, wala kay, gyud luoy imong balay, karon gwapo na kay rep, na kay TV. Imong mga anak, nanay mga gwapo nga sanina, nakapaiskwila ka, mo na gusto sa Ginoo. Para mailas siya, na He's a good Father. He cared for us. He loved us. Ay gusto niya mahimutang blessing ngadto sa ubang mga tao. Amen? Una nga, kita matigulang man yun ta. Una di ta magtigom. Trabaho lang yapong ka. Imong edad 80 na, magsundalo lang yapong ka. Mo mo apply ko pagkasundalo. Inigubat, pinusila, yung sa tagad sa, manghapla sa kang ipikasin. Pete sa kita sawak. Dili na ka makatrabaho. Unya mahimo ka makililimos. Sa tagai ko, magpakilimos ka. Maulawan ang ngalan sa Ginoo. Amen? While it is, may panahon pa, save money. Pag abot sa kwarta, imo dayong maghatag ka sa Ginoo. Dayon, magbuot ka, ikaw magtuon, pila imong itago. I-save nimo, then gastuon nimo. Besag unsa ka, kung wa ka, gamay ra ang imong sweldo, pangitag paagi. Maabot ang panahon. Maabot ang panahon nga makita nimo, if you obey the word of God, God will make you prosperous. Amen? Young people, kung mag-anad mo, kung kwarta mo, abot ninyo, mga bata, hurot na ninyo, di kayo mo mag-offering, di kayo mo, i-bless sa Ginoo. Parents, train your children to give and to save money. Na kung naa sila 50,
na maghatag silang offering, tithes, 5. Nya faith promise, pila ba? 5 ba po? Ang 40, ipalit nila ang 30, o niya ang 10, itago nila. Pastor nga naman, what is 10 pesos? Gamay ra. To train them. Amen? And I will tell you this, that man, that children, ngayon mong i-train, they become wise. Kaya ang pulong sa Diyos, there's an oil in the dwelling of the wise, but a fool spitted it up. God called you a fool. Buang ka. Sakit man ka musulti. Pastor, dili ako nagsulti. Oy, ang Ginoo may nagsulti. Na kanang way tinigom. Unsa ganing kung way tinigom? Oh, dili ako nagsulti, ha? Ya, unsa man ka? Pastor, na ako'y tinigom. Dili ka buang. Kanang buang unsa ganing na, walay panguna-una. Wala nakasabot. Makasabot ba ang buang? Dili, oy. Di kita mo tapad og buang kay hadlong tatukon. Kamo mo sakay mo aeroplano, dayon magpabang buang mo. Sa may yung suoton, balihon niyo yung sanina, wagi mo tapad ninyo. Magdawag tig security, pagawson ka. Ano man kuyaw ng buang, oy. Christian, we are not fool, we are wise. Amen? Save money. Kung dili ka magtigom, bisan pa kung dako kag sweldo, kung hurot na kada bulan imong sweldo, wala kay asinso gihapon. Gusto sa Diyos gusto sa Diyos pag-abot sa imong sweldo, bahina dayon. Kini para sa Ginoo, para sa tithes, para sa faith promise offering. Kani para sa akong tigom, nya kani para sa akong gastos. Kanindot kayo na kadapat atong mahibalota pilay imong income kada bulan. Kay kung wa ka kabalo pilay imong income kada bulan, dili ka makatigom, dili ka makasave, dili ka magtuon. Isulat. Para sa sudan, uy kulang man. So unsa may akong sudanon, kasara ko magsudan og nindot nga sudan kada Domingo ra. Kada Sabado ra, ba? Daghan tag mayo, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nata sa Pilipinas. Kay dinhi sa Pilipinas, daghang makaon kung wala ka diya sa syudad nga walay bayad, puso sa saging. Lipay magana nang ayaw lang yang kanang puso nga dibukhan na pod. Kay wa pagkay bukad di mo nang kuhaon suko sa tag-iya. Mukaon mo puso sa saging? O di mo mukaon? Ha? Ay okay na di mo mukaon kung daghan mo kwarta. Pero di mo mukaon, unya wa mo tinigom na, wala gyud. Magpili ta manguha og gabi, duay daghang gabi sa akong farm. Lampason lang itong rindel usahay. Pagtanaw ko sa gabi, kay hilig magugog gabi, kasayang sa gabi. Amo tong ipakuha tong mga dahon nga mong ibulad, kay paluto na kong Miriam, pagkalami kayo. Sa gulag ginamos, sa gulag inunon, nga pirit, pagka, 2 ka semana, di pa mahurot, isigig iret ni Jima. Save na kwarta. Magtanong mo kamunggay, 3 ka kamunggay, 2 ka tanglad sa inyong nataran, kada kaon ninyo kamunggay, sa mahiblad, magpunta na pastor, sige lang kamunggay. Ay, labaw kang mahiblad, kung daghang maningil ni mo, kakabayad. Pero inighigop ni mo sa kamunggay, basta ka-healthy kayo eh. No? O bahala kamunggay mong sudan, pakapinagbulad nga luoy. Kay inikatog ni mo, why maningil? Aming mamadong, pampukawa, kay na maningil ko sa utang. Insa ingna, nga wala ko. Yung nang ingon si mama, nasa sulod, wala ko no siya. Oti, amo na, nabuking kagyapon. Ngayon siya, balo-balo baptis, mamakak. Kuba ang alan sa Ginoo. Amen? So mga igsoon ko sa Ginoo, this is the word of God. Joshua said, dapat tanan nato nga tan-aon. All atong tunan aron ta mo prosper, aron ta dunay good success. Gusto sa Dios nga pag-abot sa imong sweldo imong bahinon dayon. Okay?
Now number 5, katapusan. Pagkatapulan, ang tapulan, dili gyud mo asinso. Ang tapulan, dangal daghag pangandoy. Pero di niya maabot ang iyang pangandoy. In Proverbs 20 verse 4, the sluggard will not plow by reason of cold. Therefore shall he be in a harvest and have nothing. You have nothing. We have nothing. Kung tapulan ta. Ang tapulan, mapobre. Muna mga batanon, babae lalaki, yaw lang ganyo tanawa ang pagkagwapo-gwapa. Mag-antos, gin mo sa tibuok ninyong kinabuhi. After 10 years sa inyong pagkaminyo, wala na. Nausab ng naung. No? Ang taong tapulan, dili mo sinso, mapobre. Duha ka klaseng pagkatapulan. Duha ka klase kani. Una, tapulan magunahuna. Doon ay mga tao pag doon ay buhaton, trabaho dayon, trabaho yun. Pero sayop ang trabaho, kaya di man magunahuna. No? Doon ay grabe siya tanom siya kanang mais, dami niyang tanom mais. Tako kay siya utang. Akong gi-compute ang iyang gasto sa mais, sige siya kagansi. Kung natay negosyo, unya gansi, undangan na lang na. Diba? Kung nakay trabaho, nga nagansi ka, ang uban may bahala na gansi ta, basta natay negosyo, sayop na. Pag naakay negosyo, wala mo ginansya, undangan na. Pangitag negosyo, nga mo ginansya ka, aron di ka malubog sa utang. Amen? Tapulan ka magunahuna, tapulan ka magplano. You're accountable for your work. You need to think and pray and write in a piece of paper and imong naon pag-ayo and think, magpatabang ka. Brad, Pastor, unsa man paghimo na kog feasibilities that I will help you. Gusto to ko magtindag o ukay, makaginansya ka, I will help you. Gusto ko magtanom og kapayas, makaginansya ka, well, kumuduol ka nako, I will help you. So that you learn, so that you understand, think, planuha sa. Dili kayo gwapo ni, mamaligya tagwan, palit na ka, himo na kagpayag. Wala pa imong kwarta. Now, tuon. Pag unaw na ikaduha, kanang tapulan mo trabaho physically. Mahadlok panington, magdaot ko mo trabaho. Kita mo ng tao, basta mo trabaho, magdaot, tapulan na. Sakit ang kamot. Pag basketball, why sakit? Pag mo trabaho, sakit. Pero magsuroy-suroy, why sakit? Sakit ang likod, sakit ang tiyan. Mo na yung mga sign sa taong tapulan. O sa ingnon ako mga sakop nga tapulan, you work until you die. Sige, trabaho, kumukuyapan ka. Sa grabe na pagkapastor. Mo na training sa tao, kami sa una, akong papa, may ingong kagpa, sakit na kaya akong kamot. Mutuwa akong papa. Salamat ko sa kong papa. Nag-train me. Mag-ulan, magbagyo. Amis basakan. Ang among silingan, pag-ulan, lumbag panagan. Babayan pa ko sa akong amigo. Kaya kung ganun, wa man ko maanak sa silingan. Bitaw na kayo una ko, naanak ko sa silingan. Pero karon ako nasabtan, nagpasalamat ko, naanak ko sa kong papa. Because I trained to work. How about you? If you don't want to work, tapulan ka, wa malipay yung Ginoo nimo. Now, ang taong tapulan, dili mo asinso. Ang tapulan, gitawag sa Diyos nga dautan. Tanawa, in Matthew 25 verse 26, His Lord answered and said unto them, the wicked and slothful servant. Ikaw tapulan na ka. Dautan ka. Wicked ka. Saan may wicked? Kanang diayang tapulan. Anong wicked ng tapulan? Kay kusog na mo kaon. Way trabaho, kusog mo kaon. Pero na po'y tapulan ka may kaon. Bahalag na ko mong kaon. Okay ra na. Basta kusog na mo trabaho. Amen? Yung guys Bible, ang mga anak nga di mo trabaho, di pa kanon. Kamo, di mo trabaho. Di mo pa kanon. Busa bisa gamay, trabaho gyud. No, kani mga bata mag-eskwela, usay di ta ka trabaho kasugo na, kami sila gatuon ko.
Sige na lang. Kaya ka ng pagtuon, trabaho man po na. Pero Lilia, basig nag-email ra na. Now, sa katapusan, this is very important because this is the conclusion. Ang pagkapobre, usa na kapag pili sa tao. Muto mo niya na? If you are poor, wala ka mag-asinso, imo nang pagpili. Kung natao ka nga pobre, dili ni mo na sala. Pero kung natigulang ka, nga pobre, nagpabilin ka nga pobre, imo na nang pagpili. You cannot be blessed by God kung dili ka magpainumsanon. Kadua, dili ka magtinud-anon sa Ginoo. Kastiguhon ka sa Ginoo. Sa kung saan ni mong paningkamot, dili gyud na mo salir. Because the devil is day and night is working against us. You need to give your tithes. You need to be faithful. Dayon, kung gastador ka, gisaway sa Ginoo ang mga taong walay tinigom. Go to the daan and learn His ways. Siya kamo mga Kristohanon nga walay tinigom, adto mos mga lumigas. Lian ninyong lumigas. Aron doon na mo'y kaalam. Katiya mo na. Nagtigom siyang pagkaon during sa summer kay pagtingulan ang lumigas dili na nakatrabaho. Usay kita walay bugas pag abri na to sa puyanan sa lumigas daghan kayong bugas. Wa mo kakita niya na nga ang lumigas dili katrabaho kung ulan. Makuala na siya, matuluan na siya kung sa katulo, langoy ng lumigas, patay na. What's wrong with us? Because we are not following the Word of God. So magtigom ta, di ta maggastador, dili ta magtinapulan. Og makita ta sa mga tao, we are God's people, and the people will believe sa atong gisulti sa mayong balita. Kaya nagtanaw sila nato, makatawhan ta sa Diyos, tungod kay ang Diyos manggialamon, o atong doon na nakitanaw sila nato nga manggialamon ta. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Lord, bless your people, O God. Let them understand. Kaya mong kinabuhi, Ginoo, just only one life. Mawala ra ni. Mamatay mi, Ginoo. But Lord, we need in our panahon karon, mahimuming blessing sa uban. Aron Ginoo, ang mga tao, they will remember us. They will remember the Lord Jesus Christ nga mong gialagaran. Kailang makita, Ginoo, si Kristo sa among kinabuhi because we are people nga doon na kami, imo kaming katawhan, doon na may kaalam, ngagikan nimo Ginoo. Imo aming blessing kanila, Lord, og tabangi ang imong pulong, tagaigluna sa matag usa ka kasing-kasing, og dalaygon ang imong ngalan, o God. Jesus name I pray. Amen.